malaman nyo kung sino talaga yung mga right people in your life. Are you ready? Yes. Hallelujah. Number one, they lead you closer to God. Anong ibig sabihin? Concern sila ng divine guidance mo. Yes. Oo, nandito ako, pero gusto ko Diyos ang mangunguna sa'yo. Amen. Pag yung tao na yung Brother Nilo, palagi kang dinadala palapit sa Diyos, tamang tao yan, Dexter, sa buhay mo. Amen. Nagets? Ganun lang kasimple yun. They were the ones who lead you closer to God. Why? Kasi sa kanila, ang utak nila, kailangan to ng divine guidance. Bakit? Kasi minsan kakapusin ako sa pag-share sa Kanya, pero ang Diyos kailanman hindi kinakapos. Amen. Mayroon ba kayong mga taong ganyan sa buhay niyo? Amen. Amen. Dapat meron. Yes. Okay? Ano pa? True friends will pray, read the Word, and talk about God with you. Ito yung mga tao na yun. Yung ba? Nico, Bible study tayo. Yan kayo? Hindi yung Nico, laro tayong NBA, kalaban kita, kalaban mo ako. Okay? Bang! Ayun, bang! Ano, ha? Wala yan, kapatid. Sabit yan. Sama ng tao ng mga youth, ha? Okay? Pangalawa, they lead you to godly values and activities. Ano ang concern nila? Character formation. Yes. Kasi pag dinala kita sa mga godly activities, godly values, magbabago buhay mo. Amen. Ito yung mga tamang tao. Hindi ko saan ka dadalhin. Doon tayo sa MOA, bakit may fireworks? Ngayon, nanood kayo, ganda. Naubos na. Wala na. Uwi na tayo. Ano nangyari sa buhay mo? Sino sila? Dadalhin ka sa godly values at activities. What else? They help you grow to become a better person. Yes. Okay? Anong ibig sabihin yan? Anong concern nila, Mamites? For you to achieve your goals. Yes. Gusto ko maging engineer. Pag sila magregalo sa December, ang bibigyan nila roller. Yung mga T-square. Bakit T-square naman to? Di ba ako engineer? Kasi kiniklaim ko na engineer ka na. Amen. Amen. Yan ang kanila. Hindi yan ang bibigay sa iyo. Bonchon. Puro taba. Bakit? Hindi ka natatanda. Ganyan kayo? How to identify the right people in your life? Ito matindi. Kayo magbasa. 1, 2, read. They stay beside you to take advantage situations. Sino sila? They are the people, true companion. Amen. Amen. Ma-identify mo yung tamang tao. Hindi lang sila kasama mo pag meron ka. Bagkos kung walang-wala ka, nandyan pa rin sila. Yes. Naintindihan nyo na ito? Amen. This is how to identify the right people in your life. Huwag kayong matuwa. Alam mo, daming dumating talaga ng birthday ko. Siyempre, kainan yan. Gusto mong malaman, right people? Birthday ko sa 18, wala akong handa. Ang dumating, tunay. Kayo talaga, hindi kayo nag-iisip kasi. Ang saya-saya ng birthday ko, ang dami-daming dumating. Yung iba nga, di ko kilala, mas dangerous yun. Nag-gets? Ang dami ng bisita, yung iba di ko na kilala, dangerous yun. Bakit? Mga kumakain lang talaga yun. Sayang ang pakain mo doon, wala silang concern sa'yo. Can I help you? Amen. When you celebrate your birthday, make sure you invite the right people. Yes. Don't worry about the wrong people. Anyway, they're not concerned to you. Masarap yung nagpakain ka, mga taong nagmamahal sa'yo pinapakain mo. Ilabas pa ang kaldereta. Ano, yung nilagang baka, ilabas lahat siya. Yung pato, yung lahat, ilabas lahat. Bakit? These are the right people. Bro, bonggang-bongga ka magpakain pag mga tamang tao ang kumakain. Nag-gets?
Huwag na kayo mag-abala, invite pa yung wrong people. Lalo na yung mga umu-oppose sa'yo, tsaka mga huda sa'yo. Huwag mo nang imbitahin yan. Yes. Amen. Huwag kayo lahat ng yung people, magsabi ng amen. Pag kinasal kayo, huwag kayo mag-invite lahat. Yun lang talaga natutuwa sa relasyon nyo. Amen? Yung bang, pag kinasal kayo talaga, happy-happy, pinag-pray ko kayong palagi. Hindi yung, anong mino? Ano? Ayun lang ang mino. Ay. Andiyan kayo. Kapatid, through thick and thin, they stay with you. Right people are true companions. Sino pa sila? Kayo magbasa. 1, 2, 3. They rebuke you when you do wrong and teach you how to make things right. Ano ang kanilang concern? They are concerned for your welfare. Yes. Ang mga totoong tao, tamang tao sa buhay mo, nire-review ka pag nagkamali ka. Amen. Hindi binobola ka. Amen. Kasi mayroong mga tao, di ko naman na Sister Mercy, gusto nila hanap ng kakampi sa mali nilang ginagawa. Ginantihan ko nga, talagang matinding ganting ginawa ko. Di ba tama naman yun? Oo, tama yun. Tama lang. Di ba? Di ba? Oo. Pero pag right people yan, mali ka. Sabi sa Bible, huwag mong gantihan ng masama. Ang masama, gantihan mo ng mabuti dapat. Amen. Ganon? Oo. Mali ka. Ito dapat mong gawin. Bumili ka ng cake. Red ribbon. Lagyan mo. Peace be with you. Padala mo doon. Ganon dapat mong ginagawa. Amen. Right there? Amen. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Kasi ayoko na marami kang kaaway. Kasi pag marami kang kaaway, marami kang concern, na-stress ka palagi. Ngayon kung wala kang kaaway, ikaw lang inaaway, okay lang yun. Are you there? Amen. These are the right people. How to identify them? They lead you to godly values. They lead you closer to God. They help you grow. They stay beside you through thick and thin. They rebuke you when you do wrong and teach you how to make things right. Ito yun. Ang sabi ko, ito yun. Amen. How to keep the right people in your life. Kaya mo pa, baby? Evaporate ka na? Ayan mo. How to keep the right people in your life. Acronym, right. Amen. Ready? Number 1. Yes. Amen. If you want to keep the right people in your life, respect them. Amen. Amen. Ano ibig sabihin ng respect, Celeste? Honor them. Amen. Bago mo gawin ang isang bagay, anong sasabihin ng taong nagmamahal sa akin? Anong sasabihin ng mga tamang tao sa buhay ko pag ginawa ko ito? Kaya kita mo si Laura, mayroon ka ng safeguard ngayon. Before you do a thing, before ka nagawa ng desisyon, Brother Nilo, anong isipin ng mga tamang tao? Mga tao talaga na natili through thick and thin sa buhay ko, mga tao na concern sa welfare ko, anong sasabihin nila pag ginawa ko ito? So ngayon, hindi ka na katulad ng dati, walang pakialam sa inyo, buhay ko to, gagawin ko to, wala ka nang ganon. Kasi mayroon ng mga taong nagmamahal sa iyo na maapektuhan sa desisyon mo. Yes. Amen. You respect them. They are the right people God given you. Amen. Amen. Okay ba? Amen. Pangalawa. Sige, sino gusto mula? Sige na. Involve them. Every time you make a decision, involve them. Amen. Magkapakasal ka na, involve them. Bibili kang baboy, involve them. Pastor, pati baboy? Yes! Amen. Amen? Amen. Right people to eh. They stay with you through thick and thin. They are leading you to God. They deserve to be involved. I said they deserve to be involved. Amen. Nagkikira sila sa iyo eh. Ngayon, di mo sila involved. Tapos pag nagkamali ka, pag ikaw ay na-frustrate, sasamahan ka naman nila, kawawa naman sila, iiyak na naman sila kasama mo. Kung sana kung in-involve mo sila, baka hindi kayo iiyak, baka tatawa, sabay-sabay kayo mag-celebrate. Involve them. Don't just ignore them, involve them. Amen? Amen. Amen. Kaya nga, pag dito sa church, mayroon kayong gagawin, lalo pag critical, involve nyo yung pastor nyo. Amen. Balik na naman tayo. Desisyon kayo, kayo lang.
Pastor, wala ka lang alam. Maya-maya, sumabit ka na, gutay-gutay ka na, babalik ka. Christian. Ano? Ano? Pero nung ikaw nagplano, ang yabang mo. Di, ano to? Tama na to. Di, ano yun? Kita ko na yung market, alam ko na kung tama yun, itong kikitain ko. Hindi mo in-involve si Pastor. Ano nangyari? Biglang may tumamang sakit, mga baboy. Kahit na lagyan mo ng bitrasin, pigrulak, walang dating. Pero pagkasama si Pastor, Lord, kung mayroon mang mga peste na darating sa mga baboy in the name of Jesus, nirebuke ko, Panginoon, at itong mga baboy na ito lalaki para magdadala ng kayamanan pagpapala sa kapatid na ito. Ano mangyayari? Napeste na yung mga baboy ng iba, yung mga baboy mo ang bibilog, ang lalakas. Ano nangyari? Ba't iba yung sa'yo di tinamaan? Kasamang prayer yan. Amen. Amen? Eh kaso, gusto natin pagdating, gutay-gutay, talagang pagkapang na, talagang Pastor, andiyan ka ba? O bakit? Sabit eh. Involve them. Amen? Amen. Lahat ng young people, magsabi ng amen. Amen. Involve your parents in your decision making. Amen. Huwag lang kayong basta-basta mag-design. Letter G. Give time. Ha? Ha? Go. Dito. Go. Oh, you go. Okay. Letter G. Guidance from them. Amen. Make sure palagi kang nag-clear. Palagi kang nanghihingi ng guidance sa kanila. Don't be wise on your own. Yes. Your own thinking. Amen. Why? Kaya nga sila people above you. They have more knowledge, they have more experience than you. Yes. Amen? Amen. Palaging may guidance. Ano pong gagawin ko dito? Okay, itong gawin mo ha. Sundin mo talaga yun. Ano nangyayari nung sinunod mo? Hindi naging matino. Huwag kayong... Bakit kailangan mo ng guidance from the right people? Kasi nga, through thick and thin, kasama mo sila. Hindi ka nila nilaglag. Kahit nagkamali ka, sinamahan ka pa rin. Amen. Be fair to them. Ngayon ganito. Pinayuhan ka nila. Sumablay. Tandaan nyo ito mabuti. If you have the right people in your life, and then nagpayo sila sa'yo sumablay, sinasabi ko sa'yo, dodoblehin pa nilang commitment nila sa'yo. Bakit? Kasi kasama sila sa pagsablay. Amen? Nag-gets yun ha? Kaya nga ang mga right people, careful din niya sa pagbibigay ng guidance. Bakit? Kasi alam niya pag sumablay, damay siya eh. Amen. Guidance, secure guidance from them. Anong letter na tayo? Anong H? Honor. Ha? Honor. Honor. Respect din yun eh. Have. Ha? Ano? Have. Have? Something. Have something. Have something for them. Ano? Ha? Help? Ba, help? Eh sila ngayon mga right people, sila tumutulong sa'yo. Ano pa? Dito sa labas. Letter H. Huy! Ha? Ano? Ano ba? Ano ba? Hide? Hide from them! Patay tayo dyan! Okay! Si Rita. Honesty to them. Amen. Be honest. Yes. Wala ka dapat tinatago sa kanila. Bakit mga tamang tao sila sa buhay mo? Amen. Kailan ka dapat kailan ka dapat maglilihim sa mga Judas at Barabas ng buhay mo? Yes. Amen? Amen. Yung mga umuupo sa'yo, huwag mo yan sabihan ng mga confidential sa buhay mo. Yes. Kanino ka magsabi sa mga tamang tao, be honest. Amen. I'm weak. Okay. I've sinned. Okay.
Ganun yun. Honesty to them is very critical. Amen. Hindi yung, pag tinanong ka ng right people, right person sa buhay mo, kumusta ka? Okay naman. May problema ba sa akin? Yan. Yung yapang mo na yan talaga. Kumusta ang finances mo? Meron mo naman. Bakit mo natanong? Yapang talaga eh. Pero yung mga tunay, honest yan. Talagang may problem pa ako sa finances ngayon. Because they are the right people, what can we do to help you? Yes. You know right people, concerned sila. Paano kita matutulungan? Hindi sila magsabi, magkano kailangan mo. Hindi, paano kita matutulungan? May tinulungan ako niyan si Reste. Ang kanilang tubig, 1 taon kalahati na. Di sila nakabayad. Tapos kita mo, ay ba, nagtanong pa, gusto ko namin mareklamo, Pastor eh. Pinutulan kami ng tubig. Hiyang-hiya ako sa'yo. 1 taon kalahati, di ka nagbayad. Magreklamo ka pa sa asosasyon na pinutulan ka. Antindi mo, boy. Ay, halika dito. Gusto mo rin? Ha? Halika dito. Opo, ilang taon? 1 kalahati. Ngayon, mayroon ka pang apog para magreklamo. Gusto din namin. Sabi mo ito to, yun po namin kayo bayaran. Ayun. Anong gagawin? Simple lang sabi ko. Anong gamit niyo sa bahay? Hindi mo sinasabi, ako magbabayad. Hindi. Anong gamit niyo sa bahay? May component po kami. Okay. Benta mo. Ha? Pa-component ka? Laki ng utang sa tubig? Madaanan ka ng putulan ka ulit. Binenta nila. Magkano component? 15,000. Dito mo, mamahaling component eh. Benta mo. Gusto, may gusto bumili. Mga 10 lang. Benta mo na. O, binenta, nakabayad sa tubig. Because right people will not only help you, Yes. okay ng cash, they will help you to become wise. Amen. Amen? Kaya ngayon, wala na siya. Ayaw na magpapayo sa akin. Bakit? Pinapabinta ko eh. Okay, so be honest. Nagagalit ka pa eh. Yun pala, ikaw naman talaga may kasalanan. Siguro naman, tatama na kayo sa letter T. Okay, here we go. Ano? Trust! Okay, trust. Nagpo-folding yan sa ano eh. Treasure them. Ako, maganda rin. Ano pa, ha? Time! Ano? Ha? Talk! Dito, katakot-takot na tokis ang ginagawa natin dito eh. Mukhang malapit na yung treasure. Ano pa? Ha? Find them! Ang ganda. Mali kailangan. Okay, here we go. Ito ang kailangan mo sa right people. Tighten. Connection. Kaya nga, hindi mo masagutin. Ano ibig sabihin mo? Pag right people, you have to tighten. Ano ibig sabihin? Lalo mong higpitan. Ang alin? Ang connection. Bakit, Brother Nilo? Kasi ang kinokonektahan mo, mga tamang tao, dapat lalo ka pang mag-tighten. Ibig sabihin, lalo mo pang higpitan ang connection sa kanila. Kasi pag loose ang connection mo sa tamang tao, malamang papasok ang mga maling tao. Amen? Pag strong ang connection, matibay ang connection, mabilis magkaintindihan. Gusto niyo example? O, tingnan niyo mga mag-asawa. Yung mga mag-asawa na matagal na. Mag-uusap yan. May kausap ka. Ito kasi proposal ko ito. Ito yung proposal ko sa iyo. Geto. Titingin ka sa titingnan mo yung matagal na mag-asawa ha. Magtitinginan lang yan. Titingin din ang babae. Matik, ay hindi ko. Hindi ako. Ayaw. May connection eh. Tama? Kasi, tighten, strong ang connection. Ganon din sa mga tamang tao. Dapat strong ang connection mo sa kanila. Hindi ka dapat nakakalimot talaga na mag-connect sa kanila. Bakit? That's the only way for you to keep them. Amen? Pag strong ang connection mo, tandaan nyo, sa mga kamag-anak nyo, mga pinsan nyo, di naman lahat ang pinsan paborito mo.
Mayroon talaga mga pinsan na talagang konektado ka. At talaga na po na, pag dumating ka sa konektado mong pinsan, palagi kang mayroong native na tinola. Yes. Doon sa mga pinsan mo na hindi konektado, lalapit pa sa iyo yan. Gosh, meron ka vampira? Yung vampira pa ang dating siya eh. Kasi hindi naman konektado. Yung mga hindi konektado, walang respeto yan. Pero yung mga konektado, nagre-respect sa'yo. Bakit? Strongly connected. Kapatid, you want to keep the right people, respect them, honor them. Alam nyo, let me tell you direct from my heart, huwag na huwag nating saktan ang mga tamang tao sa buhay natin. Yes, amen. Alam mo, pinakamali at pinakamatinding pagkakamali ang saktan mo ang mga tamang tao sa buhay mo. Kung mayroon ka mang pag-iingatan, mga tamang tao sa buhay mo. Because right people are hard to find. Mahirap na makahanap ng ganyang klaseng mga tamang tao. Yes. Kaya pag meron na, siguraduhin mo, huwag silang masaktan. Amen. And this acronym will help you respect them, involve them, ask for guidance from them, be honest to them, and tighten your relationship with them. Amen. Alam mo, pag nangyayari ito, anong mangyayari sa'yo? You're keeping the right people in your life. As we end, we should know the truth that we are born and live to have interaction with other people. Yes. Accept the reality that people come and go, only come and go in our lives. People are not permanent. Yes. Avoid wrong people from involving your life. Kung nakita niyo wala namang concern sa inyo, it's okay to cut off relationship. Yes. You know, I'm telling you, I'm making your life easy. Huwag na kayong mag-connect sa mga tao wala namang concern sa iyo. Cut off relationship. I said cut off relationship. Amen. Hindi yung, alam mo walang concern sa iyo, connect ka pa ng connect. Amen. Kung walang concern sa iyo, wala talaga yan. Avoid them. What else? Set a hierarchy of people's involvement in your life. Label them. Ito dumarating na pag ganito okasyon. Ito dumarating pag ito, through thick and thin, darating to. Ito pag ito tinawagan ko, kahit gano'ng kalayo, pupunta to. Mayroong mga taong ganyan, treasure them. Amen. Identify the right people in your life. Huwag lang po kayong basta-basta tanggap ng mga tao sa buhay nyo. Amen. Ito ba nagdadala sa akin palapit sa Diyos? Ito ba nagdadala sa godly values and character? Ito ba ay talagang tinutulungan ako lumago? Ito ba talaga ay sinasamahan ako sa hirap at ginawa? Ito ba talagang taong na ito ay talaga namang concern sa welfare ko? Yan ang mga dapat yung pahalagahan. Yes. Alam nyo, pag tamang trato mo sa kanila, maayos ang buhay mo. Keep the right people in your life by treating them well. Huwag na huwag nating saktan ng mga tamang tao sa buhay natin. And I want to announce this report to you. Right people are only few. Yes. So if you have them already, keep and treasure them. Amen. Because pag ikaw ay nag-aalaga ng tama at maling tao sa buhay mo, it will cause trouble to you. But you only keep the right people in your life, praise God. You will grow, you will mature, and you will be an achiever. What about the wrong people? Hindi ko naman sinasabi, brother nila, huwag silang pansinin. Hindi ko naman sinasabi na ano yung siya isnabin. Ang sinasabi ko lang, treat them casually. Hi! Good morning! Ganun lang. Hindi na, hi, good morning, kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Ano bang... Well, kahit ano pang sabihin mo, wala silang dating. Amen? Kahit na concern ka sa kanila, wala po silang concern sa iyo. Please, huwag kayong magsayang ng oras sa mga taong walang concern sa iyo. Amen. Kailan ka magsayang ng oras or maglaan ng panahon, makipag-usap sa mga taong may concern sa iyo? Bakit? Alam mo na nagbibigay ka sa kanya ng lakas at siya naman nagbibigay ng balik lakas sa iyo.
Nagtataka ako sa maraming tao, nagbibigay ng mahabang panahon pag-usap na wala kang kwenta-kwenta, pag-usapan mga politika, kaya nga ako, Duterte ako, ikaw naman, ako, yellow, okay, ako red. Anong gagawin natin? Yan si Dilima talaga, di 7 na yan, talagang kakaproblema na tayo dyan. Wala namang dating yan. Will it help you grow? No. It only creates bitterness, hate. Are you there? Amen. Surround yourself with godly people. Yung bang, kasi ganito yan. Di naman tayo kasi perfect. Pag dumating ang punto na gusto mo magalit because you're surrounded with godly people, sabihin niya, fruit of the Spirit. Patience. Ikaw naman, okay. You are not permanent. Yan ang iyong pamatay ngayon. So nagkakaroon ka ng pasensya. Pero baka ang mga kapaligid mo, mga war freak. Bro, galit ka talaga. Oh. Labas mo ang baseball bat. Bro, wala pang napalo nito, ikaw pa lang mauna. Ano pa? Galit ka talaga? Teka. Mga kapatid, if we keep the right people, our lives will become fruitful. If we keep the right people, our lives will become meaningful. Amen. Because as you grow as a person, you are growing with people who are godly and leads you to life and character transformation. Yes. Amen. But if you leave and wrong people have still access in your life, ngayon pa lang naaawa ako sa iyo. Pastor, paano gagawin ko ang kamag-anak? Ito malupit yung kamag-anak. Tama ba? Amen. Ito kamag-anak ko talaga, kapamilya ko ito, kapuso na, kapatid pa. Pastor, ito mahirap eh. Again, label them. Kasi hindi lahat ng kamag-anak mo concerned din sa'yo. Yes. There are kamag-anak na selfish. Amen. Amen. If they need, don't give all their needs. Just give a portion. Para hindi ka magiging kawawa. Mayroon ka, ibibigay mo lahat. Alam mo naman walang concern sa'yo yan. Ngayon, ikaw na kailangan, nalapit ka sa'yo. Wala kang concern sa'yo yan eh. Ang sabihin sa'yo, wala din ako eh. Kaya mo na yan. Oh. Pero pag nagbigay ka lang ng portion, may tinira ka para sa sarili. Shh! Pag wrong people, don't give it all. Just give a portion. If you have 100 pesos, just give 20. Keep the 80 for you. Because pag yan ay bumalik at sumbatan ka, nakangiti ka lang, bakit may 80 ka pang natira? Pag binigay mo ang 100 sa kanya, walang natira sa'yo. Sinumbatan ka pa. Lalo ka naiyak, bakit? Sinumbatan pa ako, wala pa natira sa akin. Kawawa ako talaga. That is why may mga mensaheng ganito. Amen. Amen. Ako, alam kong galit sa akin, alam ko walang gusto sa akin, 20 ka lang. Take it or leave it. But 80, I keep for myself. But for the right people, I give 80. And I let 20 in my pocket. Amen. Because I know, right people will not forget what you've done for them. Amen. Nakakatulong kayo? Yes. Amen. Pakitanong niyang katabi mo. Are you keeping the right people in your life? Kasi baka mayroon kang mga tao sa buhay mo na mali. Ano gagawin natin sa mga mali tao sa buhay natin? Cut it off! Yes. Amen. Na hindi ba yung tanim mo, pag mayroong patay na sanga, patay na dahon, anong ginagawa nyo? Inaalis! Kasi sayang, yung ina-occupy niyang space, ipatay naman siya. Tanggalin mo yan, palitan mo ng buhay. Amen. Tanggalin mo yan para mayroong tutubong buhay. Kaya yung ibang tamang tao, wala masiksikan sa buhay mo. Bakit punong-puno ka ng maling tao? Kasi may maling tao para makapasok mga tamang tao. Amen. Amen? Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Can we bow down our heads?
just close our eyes. This is a practical message, but I believe God allow this message to be preached. Why? Because He wants His people to enjoy life. You know, you can enjoy life together with the right people. Amen. And you can also make your life miserable by simply allowing wrong people to have access in your life. Today, the choice is yours. Bow down your heads and close your eyes and meditate and begin to evaluate. Are there wrong people who still have access in your life? Meron ba? Kung meron pa, make a decision today. Cut them off. Now, don't get me wrong. Pag sinabi kong cut them off, huwag silang kamuhian. Ang sinasabi ko lang, baguhin mo ang trato sa kanila. Hindi na katulad dati, bigay todo. This time, portion na lang. And give more for yourself. So that the moment they attack you, the moment they say something against you, you can still smile. Why? Because you have not given your all to them, but you just give them a portion. Sa isa pong pagbubulay-bulay, manahimik tayong lahat at pagbulay-bulayan natin ang mensaheng ito. Are you keeping the right people in your life? Kung may pinapakita ang Diyos na dapat putulin na at ilagay sa kategorya ng isang taong kilala lang, doon mo itambak yung mga wrong people. Kilala mo lang sila. But when it comes to commitment, when it comes to have a strong connection, do not connect to them. Treat them as casual friends. In doing that, you are making your life easy. You are making your life comfortable. Habang tayo lahat ay nasa pananahimik, magsimula tayo makipagniig sa Diyos at simula natin i-evaluate ang mga tao sa buhay natin. At nawa, ang dalangin ko, ang matira ay mga tamang tao lamang. At ang mga maling tao ay mai-quarantine mo sa isang room na ang tawag ay casual friends. Father, thank you. Thank you for this message na nagbibigay sa amin ng kaunawaan na kami pinanganak at mabubuhay na magkakaroon ng interaction sa iba't ibang tao. Subalit salamat dahil pinakita mo sa amin kung paano ang katotohanan dapat tanggapin na lahat ng tao na dumadaan sa aming buhay ay hindi permanente. Sa mga dumaan na sa buhay namin, nawa nag-iwan kami ng bakas na di nila makalimutan, bakas ng kabutihan. At doon naman sa nagawa namin ng pasakit sa mga nasaktan, patawarin niyo po kami at kayo rin po magpahilom sa sugat sa kanilang puso. Thank you, Lord God, for guiding us how to avoid wrong people in our lives. Help us to surround ourselves with godly people. Help us. And Lord, thank you na dapat pala kami mag-set ng hierarchy. Dapat may kinikilala kaming taong mataas, pinapakinggan namin, sinusunod namin. And within our level, kailangan matuto kami sa kanilang mga pagkatalo at pagtatagumpay. At doon naman sa mga ilalim namin, nawa mag-iwan kami ng magandang legacy. Na kahit mawala man kami sa mundong ito, ang aming ginawa para sa kanila ay mananatiling buhay
Salamat for teaching us how to keep the right people in our lives. Help us to respect them. Yes, Lord. Involve them in our decision making. Lord. Lord, help us to ask guidance from them. Because they deserve. Because they're the right people in our Amen, lives. Lord. Lord, make us honest before them. And most of all, help us to tighten Yes, Lord. our connection Yes, O Lord. with them. Yes, O Lord. Lord, maraming salamat po. Yes, Almighty God. Sa lahat ng katotohanan namin narinig sa umagang ito, Opo, opo. inihiling namin ang iyong biyaya upang ito'y aming magawa at may sagawa ng tama. Yes, O Lord. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kalagip ang kanilang pamilya na kanilang nire-represent sa aming kalagitnaan. Bless them, O Lord. Empower them. Lift up your hands to the Lord. Father God, I prophesy to all who are present today the overflowing wisdom, the overflowing discernment Yes, Lord. will be upon them, so that they will going to keep the right people in their lives. I prophesy to you that God will send you the right people in your We life, receive in the name of Jesus. and God will eliminate the wrong people Yes, who are in your lives right now. And I pray, in doing this, God will give you a sharp discernment. In the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. This we pray, and the blessed people of God agree and say, Amen and amen. God bless us all.